account number na perang napunta sa ibang account ng ibang mga kongresista at senador? Hindi po. Sige po. Dito po sa ginagawa po nating investigasyon, siguro po yung dalawang napaka-importanting kailangan sagutin. Unang-una, sino ba talaga yung nagnakaw? At pangalawa, paano po natin masisigurado na hindi na ito mauulit? Kaya ho siguro, sa marami ko nagsasabi, hindi na ito in aid of legislation, pero sa totoo lang, in aid pa rin po ito eh. Kasi kung may babaguhin programa sa gobyerno, kunyari yung PDAF, i-abolish na, ayan ho, pwede ho yung in aid of legislation, no? Pero siguro po, yung taong bayan, mas interesado sila dun sa unang tanong. Sino ba talaga yung mga nagnakaw nito? Kayo na po, sabi po ninyo, wala kayong kinalaman sa PDAF. In fact, quote ko po kayo dun sa Inquirer interview ninyo, tinanong po ni Maring Winnie, so you are saying categorically that you had nothing to do whatsoever with any PDAF. At ang sagot po ninyo, yes ma'am, opo. Naalala po niyo yun? Hindi ko maalala kasi matagal na eh. Opo, pero pinapaalala ko po sa inyo, yan po yung sagot po ninyo dun sa Inquirer interview. Sabi po ninyo, wala kayong kinalaman sa PDAF. Pero kayo lang po, naipakita po ni Senator Cayetano, yung sulat ninyo sa DA noong 2006, nagsasabi na meron kayong kinalaman sa PDAF. Ito po yung Jocris Trading. Yung Jocris po, yan din po ay pangalan ng inyong anak. Tama po? Opo. Kayo rin po incorporator ng Jocris Trading. Opo. Opo. Ang nangyari po kasi, nagkaroon po ng fertilizer fund scam. Doon sa fertilizer fund scam, yan po hindi po galing sa PDAF yan. Galing po yan sa pondo ng DA. At doon po sa inyong sulat, sabi po ninyo, wala kaming kinalaman sa fertilizer fund scam yung ginagawa naming transaksyon mula sa PDAF. In fact, meron po kayong sulat. Ito po yung pangalan po ninyo. At ang inyong abogado po, si Mr. Rivera, sabi rin niya na pakibigyan po kami ng certification na wala kaming kinalaman sa fertilizer fund, doon po kami nag-transact sa PDAF. So ito po, naalala nyo na po, na meron kayong transaction sa PDAF noong 2004. Hindi ko maalala. Okay. So, ito po, may mga dokumento nagsasabi po na pero hindi rin ma-explain kung paano po nagkaroon yan. Meron po mga whistleblower nagsasabi ng ibang bagay na kayo po yung mastermind. Sinasabi po nyo, wala kayong kinalaman. Ngayon po, nanonood ang taong bayan. Marami po kami nandito, kaharap po ninyo. Paano po maniniwala yung taong bayan po sa inyo? Since lahat po ng mga sagot ninyo, I don't know, I don't remember, sasagutin na lang namin right to self-incrimination at kanina po may bago yung attorney-client privilege, no? Ito siguro panahon po ninyo na pwede pong kausapin yung taong bayan. Paano po kami maniniwala considering na paiba-iba po yung kwento? Parang paminsan ganito, paminsan naman ganyan, may mga ibang tao nagsasabi na hindi totoo ang sinasabi ninyo. Paano po maniniwala yung taong bayan? Sasagutin na lang ho namin sa tamang panahon. Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Okay, maraming salamat, Senator Aquino. Ang susunod sa listahan, si Senator Ejercito. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po. Ginang Napoles, sa ating mga whistleblowers. Mr. Chairman, I have prepared a lot of questions initially. Of course, in aid of